Magandang gabi po mga kaibigan. Ako pong muli si Tito Iki at ngayong gabi may isang kwento ng kababalaghan, isang kwento ng pag-ibig, kasakiman at sumpa mula mismo sa isang taong nakaranas nito. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ramon. Simulan na natin. Magandang gabi, Tito Iki, at sa lahat ng nakikinig. Ako po si Ramon at ang kwento ko po, hindi ko akalaing mangyayari sa isang katulad ko. Isa po akong dating tindero sa palengke. Bata pa lang ako, sanay na akong mangloko ng babae. Hindi ako gwapo, Tito Iki, pero marunong akong mambola. At dahil doon, sanay na sanay akong makakuha ng kahit anong babae na gusto ko. Pero dumating yung isang babae na akala ko'y matutuwa sa akin habang buhay. Yun pala, siya ang magbibigay sa akin ng sumpa na dadalhin ko hanggang pagtanda. Gabi na noon, Tito Iki, pauwi na ako galing palengke. Bit-bit ko yung kinita ko kahit hindi naman kalakihan. Dati kasi simple lang buhay ko. Palengke, bahay, minsan inom kasama ng barkada. Ganun lang. Pero nang gabing yon, may nakita akong kakaiba. Habang naglalakad ako pauwi, nadaanan ko yung ilog sa may barangay namin. At doon ko siya unang nakita. Isang dalaga nakaupo sa tabi ng ilog. Mahaba ang buhok niya, sobrang itim at kinis parang hanggang bewang. Nakasuot lang ng puting bestida. Pero ang puti niya, Tito Iki, yung tipong kumikintab sa ilalim ng buwan. Nilapitan ko siya agad. Sanay naman akong lapitan ng babae. Sabi ko, "Miss, hindi ka taga rito? Ang ganda mo kasi, parang hindi bagay sa alikabok dito." Ngumiti siya sa akin. At Tito Iki, hanggang ngayon, hindi ko makakalimutan yung ngiti niya. Hindi siya nagsalita agad. Tapos mahinhin niyang sinabi, "Ako si Elena." Simula nung gabing yon, Tito Iki, gabi-gabi ko na siyang nakikita doon. Lagi siyang nakaupo sa tabi ng ilog. Tahimik siya, laging nakangiti. Hindi siya madaldal. Pero kakaiba, kasi parang nararamdaman kong may hatak siya sa akin. Alam mo yung tipong kahit wala siyang sinasabi, gusto mo na lang manatili sa tabi niya? Ganun si Elena. At sa loob-loob ko, baka siya na yung babae na magpapabago sa akin. Isang gabi, inabot niya sa akin ng isang maliit na supot. Akala ko pagkain. Pero nung binuksan ko, Tito Iki, mga gintong barya at alahas ang laman. Nagulat ako. Sabi niya, "Para sa iyo, Ramon. Basta wag mo akong iiwan." Sino ba naman ang tatanggi? Natural. Natuwa ako. Doon nagsimula yung yaman ko. Halos araw-araw may dala siyang ginto. Nakaipon ako ng malaki. Nakabili ako ng bagong gamit. Nagkaroon ako ng mas magandang pwesto sa palengke. Ang dating mahirap, biglang yumaman. Pero may kondisyon. Gabi-gabi kailangan nasa tabi niya ako. At bawal daw akong magmahal ng iba. Alam mo, Tito Iki, minsan habang natutulog ako, naririnig ko yung bulong niya. "Akin ka lang, wala kang karapatang magmahal ng iba." Kinilabutan ako. Pero dahil sa ginto, tiniis ko hanggang sa dumating yung araw na nagsawa ako. Hindi ko na kinaya. Sabi ko sa sarili ko, kung araw-araw naman ako may ginto, kaya kong humanap ng iba. Hangal talaga ako, Tito Iki. Sa palengke may nakilala akong tindera. Maganda rin, sexy at maputi. Niligawan ko agad. At hindi nagtagal, lumabas kami isang gabi. Magkahawak pa kami ng kamay. Doon nagsimula ang kapahamakan ko. Habang kasama ko yung tindera, Tito Ik, biglang may dumaan na malamig na hangin. Napatigil kami. Sa likod namin, andun si Elena. Pero iba na siya. Namumula ang mga mata niya. Mahahaba ang kuko. Yung maamo niyang mukha, naging halimaw. Bumulong siya sa akin. Ramdam ko yung galit. "Niloko mo ako, Ramon. At ngayon, pagbabayaran mo." Kinabukasan, Tito Iki, nagising ako na parang mabigat yung buong katawan ko. Hindi ako makabangon agad. Pagtingin ko sa mesa,
Yung mga gintong iniwan sa akin ni Elena, naging mga bato. Malalaking bato lang na parang galing sa ilog. Kinusot ko pa yung mata ko. Baka nananaginip lang ako. Pero hindi, Tito Aike. Nawalan ako ng lahat ng ginto. At hindi lang yun, nalugi ang tindahan ko sa palengke. Parang biglang naglaho lahat ng pera ko. Doon ko naramdaman, sinumpa na niya ako. Hindi lang sa pera, Tito Iki. Lahat ng babaeng lumalapit sa akin biglang nagkakasakit. Yung tindera na niligawan ko, biglang nilagnat. Halos 1 linggo hindi pumasok sa palengke. Yung iba, basta na lang lumalayo sa akin na parang tinataboy ng hindi nakikitang kamay. At tuwing gabi, habang natutulog ako, naririnig ko yung boses ni Elena sa tenga ko. Mahina pero malinaw. Hanggang mamatay ka, Ramon. Wala ka ng babaeng mamahalin, akin ka lang. Nakakabingi, Tito Iki. Hindi ko alam kung paano ako makakatakas. Simula noon, nalulong ako sa alak. Inubos ko pera ko sa pag-inom. Yung mga dating kaibigan ko sa palengke, iniwan na ako kasi wala na akong maipagyayabang. Sa bawat bote ng alak gusto kong makalimot. Pero sa bawat pagdilat ko, lalo kong naririnig yung tinig niya. Parang lagi siyang nasa paligid. Parang nakatingin, hindi ko na alam kung anino ko ba siya o multo. Lumipas ang maraming taon, Tito Ike. Ngayon, matanda na ako. Wala akong asawa, walang anak. Mag-isa lang ako sa isang lumang kubo. Wala akong natira kundi sakit ng katawan at alaala ng sumpa. At minsan, habang nakaupo ako sa harap ng kubo, nararamdaman kong may malamig na hangin na dumadaan. At alam kong siya yun. Siya pa rin, si Elena. Isang gabi naglakas loob akong dumaan muli sa tabing ilog. At Tito Iki, andun siya. Nakaputi pa rin, kagaya nung una ko siyang makita. Nakangiti. Maganda pa rin. Parang walang nabago. Pero hindi na ako tumakbo. Wala na rin naman akong mapapala. Ang naisip ko lang, siguro hanggang sa huli, kanya na talaga ako. Tito Iki, mga nakikinig, kung may makita kayong dalagang maputi, mahaba ang buhok, nakaputi, at laging nasa tabi ng ilog, mag-ingat kayo. Dahil baka hindi siya tao. Baka siya yung engkanto na naghahanap ng lalaking pagmumultuhan habang buhay. Hanggang ngayon, kahit matanda na ako, ramdam ko pa rin yung sumpa. Sa gabi naririnig ko pa rin ang bulong niya. Akin ka lang, Ramon, habang buhay. At minsan, Tito Iki, natatakot ako na baka isang araw, tuluyan na niya akong kunin. Mga kaibigan, narinig ninyo ang kwento ni Ramon. Isang taong nagkamali, nagpadala sa kasakiman, at pinarusahan ng nilalang na hindi natin lubos na kilala. Ang kwento niyang ito ay paalala, huwag tayong mangloloko ng tao dahil baka ang akala nating tao ay isang engkanto. Hanggang sa muli, magandang gabi. Ako nga pala si Tito Iki. Hanggang sa muli, magandang gabi. At kung kayo ay may sarili ring karanasan na nakakatakot o hindi maipaliwanag, maaari niyong ibahagi sa akin. Dahil sa susunod, kwento mo naman ang mapapakinggan. Huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito. Maraming salamat sa pakikinig at ingat kayo palagi, lalo na sa dilim.